Magandang umaga sa inyo mga ka-YouTubero, and nagbabalik na naman tayo dito sa Marikina. Sa mga hindi lang nakakaalam, alam nyo dito sa Marikina marami rin silang mga lumang bahay. And isa na nga dyan ang heritage house ng pioneer of the making shoe industry na si Kapitan Moy. And isa yan sa mga bibisitahin natin ngayong araw. Puntahan din natin yung lumang bahay na kinonvert nila into a cafe. So bago yan ay daan muna tayo ng simbahan ng San Roque, Marikina. Okay, pasok tayo ng simbahan mga ka-YouTubero. Okay, so ito yung simbahan ng San Roque, Marikina. Ayan. Tapos yung bahay ni Kapitan Moy, ayun lang siya mga ka-YouTubero, yung malaking bahay na yan. Punta tayo doon. Tawid tayo. Hey, good morning. Okay, ang heritage house ni Kapitan Moy dito nga sa Marikina. Ang pioneer of making shoe industry. Tapos dito, alam ko ito ay isa ng events place. Tapos meron sila ritong restaurant, cafe, Kapitan Restaurant. Tapos makikita rin natin dito yung historical marker ng bahay. Ito, unang paggawaan ng sapatos sa Marikina. Sa bahay na ito na naging paaralan, ipinanganak si Laureano Guevara, Kapitan Moy, pangunahing manggagawa ng sapatos sa Marikina. Anak ni na Jose Emiterio Guevara at Matea Mariquita Andres. Okay? Meron ding lumang bahay ito. Ito naman ang Chan Yung Po Heritage House na itinayo 1920s. Okay, ulitin ko lang, Chan Yung Po Heritage House. Tapos meron pa rito sa katabi. Ito rin mga ka-YouTubero, isa ring lumang bahay. Ito. Actually, mansion. Pero hindi lang ako familiar kung anong bahay ito or sino yung may-ari. Comment nga kayo mga ka-YouTubero, yung mga taga rito sa San Roque. Ayan.
Okay, sarado pa ang Kapitan Moy Heritage House. Balikan na lang natin yan mamaya. Ayan, kung makikita nyo yung bahay ni Kapitan Moy, talagang well-maintained, well-preserved. Di ba? Napakaganda. And ito yata yung pinakamalaking lumang bahay dito sa Marikina. Halika, pasok tayo. Okay, so ito yung pinakasilong ng bahay. And makikita natin dito yung history about dito sa bahay. Check nga muna natin. Constructed nung 1780. Diba? So more than 200 years old ng bahay. Ito siya before. Tapos mayroong balon. Ayan. Tapos dito, isa na nga yung function hall, events place. Okay. So itong bahay pala na ito ay naging elementary school during the American colonial period. And after the Second World War, the house was divided into 6 rooms with the principal's office located at the piano bar downstairs, and the front of the house served as a stage. Yun yung stairs. Ito yung si Kapitan Moy. Yan. So ang buong history about dito sa bahay, and of course sa buhay ni Kapitan Moy, nandito na, nakasulat na. Ayan. Tapos, ano lang pala, isang restaurant lang pala yung nandito. Ito yung Cafe Kapitan Restaurant, no? Pero sarado pa, no? Pero nag-open sila ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2. So ulitin ko lang, ito ay isa na ngayong events place. Ayan. Sarado pa actually. Masyado tayong maaga. Dito nangyayari yung mga pag meron kayong event. Ayan. Tapos tinanong ko kung pwede tayong makyat, bawal daw. So ito yung hagdan dun sa nakita nating lumang photo. Ayan. Okay, so dito makakita pa rin tayo ng mga lumang bahay, Ito, tapos yon, pero bato na siya ngayon, no? So ito daw yung dating eskwelahan ng kolehiyo. Pero ngayon nabili na ni Otto. Ayan. So diretso tayo doon. Puntahan din natin yung Shoe Museum. Okay, so ito na yung Shoe Museum, kung saan naririto yung mga sapatos ni Imelda Marcos. Pero hindi lang ako sure kung mahigpit na sila ngayon, kung pwede tayong mag-video sa loob, no? Pero kung bawal mag-video, mag-picture na lang tayo, no? Okay, so bawal mag-video sa loob, and merong entrance fee na 50 pesos. Ayan, tapos meron din naman silang tour guide. Yun nga lang, bawal talagang mag-video. Ngayon naman puntahan natin yung Baliktanaw Cafe
na isang lumang bahay na ginawa nilang cafe. Ayan. 9:30 na ng umaga mga kaitsubero. And grabe, ang init-init na. So baybayin lang natin itong kalye na ito. Okay, so eto na yun mga kaitsubero. Ayan o. Okay, so eto na siya mga kaitsubero. Ayan, Balik-Tanaw Cafe. So dati siyang lumang bahay, tapos inayos lang nila, pinalaki, tapos ginawa nilang restaurant. Kapasok tayo nang makapagkape man lang tayo. Okay lang, sir? Salamat po. So nag-open ito ng 8 o'clock, 8 to 11. Ayan. Order tayo ng beef tapa, isa sa kanilang mga best seller. Tsaka yung salted caramel. Habang hinihintay natin yung order, akyat daw tayo. Pakita sa atin yung pinakataas ng kanilang bahay. So ito ay isa ng events place. Yan, akyat tayo. Grabe no, nakakatuwa yung mga kapis window. Ayan. So kung kayo ay magagawi dito sa San Roque, Marikina, puntahan nyo itong kanilang restaurant dito. Ayan. So ganito yung itsura niya dito sa taas. So ulitin ko lang, ito yung events area nila, no? Kung meron kayong mga small gathering, birthday party, anniversary, or even mga meetings, debut, ayan, or any kind of private events, ayan, pwedeng-pwede dito. Ayan, hindi ganun kalaki pero hindi rin naman ganun kaliit, no? Ayan. Nice. Hindi pala ito lumang bahay. Bagong tayong bahay na ang theme ay Heritage House na ginawa nilang events place. Diba? Punta tayo dito sa pinaka-garden. O diba, may alfresco sila. Okay, so meron silang sariling parking dito. Ayan, malawak naman. Kuya, maraming salamat. Totoong balon ba to dati? Anong pula? Siguro totoo, no? Salamat po.
Okay, so medyo may kamahalan lang yung kanilang restaurant. So ang kinain ko is yung kanilang famous beef tapa. Tapos yung salted caramel hot. Total na binayaran ko is 550. So medyo pricey siya, no? Yan, pero syempre hindi lahat talaga makaka-afford ng ganung halaga. Pero syempre dahil nga heritage house o heritage house theme yung bahay, and maganda naman yung ambience, maganda yung place, malamig and comfortable naman, and at the same time meron silang sariling parking. So fair enough para sa akin.